Lord. Praise God. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The greatest Father of all, our Abba Father in heaven. We thank you, Lord. We thank you for your goodness. We thank you for your grace. God, we thank you for your faithfulness. We thank you that you're the giver of every good and perfect gift. Everyone just lift up your hands to our Abba Father in heaven. God, we thank you, Lord. We honor you, God. We thank you that you're the author of families. We thank you, Lord, that you never fail, oh God. You're the same God yesterday, today, and forever. God, you're the source of every good and perfect gift. And so we honor you, God. We honor you, God. We honor you, God. We honor you today, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Well, welcome to our 10:30 service. Those who are watching us online, thank you for tuning in with us. We believe that the same word that is being spoken in this place will just speak to you where you are at right now with the anointing of God. Amen. And happy Father's Day to those who are watching us online. Amen. May I ask all the fathers to stand to your feet? Pwede bang tumindig lahat ng mga ama ng tahanan? Pwede bang palakpakan muna natin ang mga mga fellow, mga magigiting at dakilang ama ng mga tahanan. Pero I would like to include all the men, not just the fathers in this house. Pwede bang tumayo ang mga kalalakihan kahit ikaw ay wala pang anak? Ayan. Ayan. So, kung lalaki ka, tumayo ka. Hallelujah ka. Amen. Wala ko ibig sabihin doon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, sa mga fathers and men in the house. You know, I'm so proud of you. I'm so proud of the fathers and the men of this house. You know, bago tayo mag-pray, kasi many have noticed that the men in this house are men of prayers. Amen. Totoo, hindi lahat ng karaniwan sa mga simbahan, yung mga manang, yung mga nagpe-pray, di ba? Yung mga babae. Pero napansin nila yon. I mean, we had one pastor, di pa siya pastor, no, pero pastor na siya ngayon from the church of in the US. Ayan. Sabi niya, under Copeland Ministries. Nung maten siya dito, consistently, ngayon nasa Amerika siya uli. Sabi niya, I've noticed this one thing. Kasi ang ministry niya doon sa Copeland, kay Kenneth Copeland, is intercession. So meaning, prayer prayer warrior siya ng Kenneth Copeland Ministries. Okay? So sabi niya, maka-attend siya ng mga services, naka-attend siya ng mga praise and prayer night natin. Sabi niya, mga lalaki ang sumasampa. To pray, to lead prayer. Amen. Sabi niya, I've gone to many churches, pero hindi karaniwan mga babae yung mahilig mag-pray. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. The fathers and the men of this house are men and fathers of prayer. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just bow your heads. Everyone, extend your hands to those who are standing right now. The fathers and the men in this house. God, we speak blessing upon every father, every man standing right now. God, you are our Abba Father. We thank you for the anointing of love and compassion that is flowing from you to each and everyone standing right now. I thank you, Lord, that these men are men full of the Word and filled with the power of the Holy Spirit. These are fathers and men that would stand in faith according to your Word, O God, that would say no to the things that God would say no, that would say yes
to the things that God would say yes. They would stand on a solid, standard foundation of the Word of God. And they have the sensitivity of the Holy Spirit from the attacks of the enemy in their house and in their family. And so I say, the men, the fathers of this house are victorious men. Victorious men. Abundant in grace. Abundant in love. There's an overflow of strength. For the strength that they have came from God the Father. God, I thank you that they bring security, Lord, in their houses, in their marriages, oh God, that their family feels secure whenever they are around. God, I thank you, Lord, for you would flow to them, Lord, you would bring to them provision that would take care of their houses, of their family, God. God, I thank you, Lord. Bless. Everyone say bless. Bless every father, every man in his house, more than they could ever imagine, ask, or think. In Jesus' name, and everyone say, Amen, Amen. Wag po kayong upo. Nako, parang nagulat yung ba? Kasi may regalo kami sa inyo. Yan, no, say amen. Palakpakan natin ang Panginoon for, yan, siguradong magkakaroon ng, kung hindi susi ng kotse, susi ng bahay. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. And once again, let's honor the fathers and the men of the South. Palakpakan po natin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Wow. Praise God. Sa mga ama, lolo, tiyuhin, di ba? Well, before I forget, let's pray for the families that have lost fathers. Ito po. Madalas kasi pag may mga okasyon, siyempre masaya, di ba? We celebrate. Pero meron din mga pamilya na kung kailan may okasyon, saka sila malungkot. Kasi wala naman silang isi-celebrate na ama. Di ba? It's either na pumanaw na o iniwan sila, ganon, di ba? Oo. So, let's pray for the families no po na walang nakikita o nakilalang ama. Let's just close our eyes and agree with me in prayer. Father, in Jesus' name, God, we speak, Lord, blessing upon the families who have lost fathers in their house. God, I thank you that you have spoken in your word that only you can fill every emptiness, void in our lives and in our hearts. For you, God, is the father to the fatherless, and your husband to the widow. And so we speak, Lord, peace and joy unspeakable. Lord, to the families, they may have lost, Lord, an earthly father, but God, you are there to fill what was empty, what is empty, what has been lost. And you are a father to us, to everyone. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Let's magnify God, no po, with our praises. Well, today, in line with that, the praises, the title of the message I want to share to you, me and Pastor Grace would share to you this morning. We entitled it, Stay Full of Praise. Yan. Stay full of praise. Praise God. No po. Well, it's actually a choice. Kasi pag sinabing stay, you are being encouraged na, alam mo, kahit may pinagdadaanan ka, keep praising God. Amen. Kaya nga, di ba? Stay blessed. Kasi kahit may pinagdadaanan, you know that you're blessed. Ikaw ay pinagpala na ng Panginoon. Hindi po ba?
Hallelujah. Well, puro ko prayer, no? Let's pray for the word. God, I thank you for the word. It's a now word for us. Thank you that we'll just expand our, Lord, our perspective of how we are going to live life. And it's about praising you. It's about giving thanks to you always. God, we thank you that this word will just be strong in our hearts, that we can live it out, Lord. And we will be living a life full of praise and full of thanksgiving. Grateful to you, O God. Thank you for that revelation. In Jesus' name, amen. Well, the power of praise. You know that there is power in praising God. You invite the power of God when you praise the Lord. Alam mo ba, kapag ikaw ay nagsimulang magpuri, ang praise kasi, pagpupuri sa Diyos, nagsimula kang itaas ang iyong kamay at pasalamatan ng Panginoon, bumababa ang kapangyarihan ng Diyos. Bumababa ang kaluwalhatian ng Diyos. I mean, it ushers in the very presence of God. And the presence of God is the power of God. For Bible tells us that two or more gathered in His name, there He is in the midst of them. So pag nagpuri tayo, every gathering that we have, two or more, pagpasok mo rito, nag-aawitan. Diba, napansin nyo ba yon? Ba't kaya hindi na lang word ka agad? Ba't ka man kailangan pang kumanta? Ba't kaya? Because the Bible tells us to enter His courts, to enter His sanctuary, to enter His church with praise and thanksgiving. The fruit of our lips, our mouth, giving thanks to Him. So what we're doing is scriptural. Hindi natin to ginagawa, pagpasok may kakanta ng tatlo, apat na kanta. Ay, alam ko na yan. Yan kasi ang programa. Hindi po yan relihiyon, hindi po yan ritual or ceremony. The very reason why we praise the Lord, initially, bago pa pagpasok mo pa lang, is to invite God's power, to invite God's presence. Have you noticed, kung minsan malungkot ka, pumasok ka, nag-church ka, pero habang umaawit ka, I mean, yung burden mo nalilift up, nawawala eh. Napansin mo ba yon? Oo, siguro naiyak ka, pero ang laking kaginhawahan. Because there's power in the presence of God. You know, the anointing of God, which is the presence of God, breaks every yoke of bondage in people's life. Ano ba yung mga kabigatan mo? Ano ba yung mga bandages mo? Ano ba yung mga addiction mo? The presence of God He is able to break those addictions and bondages in your life. The presence of God is able to unburden you. The presence of God will bring you to a place of supernatural joy. Alam mo yun, you start to live, to magnify Him, you start to give thanks to Him despite of your situation, condition. You start to address Him as your King. Diba? So yun, yun po yung dahilan. Kaya tayo ay, and that's also true, not just in church. I mean, in your respective homes. You can invite them. Of course, we're the temple of the Holy Spirit. Kung tinanggap mo na si Kristo. But that spirit on the inside of you, dapat mag-overflow yan. Nag-overflow yung joy mo. Nag-overflow yung peace mo. Sa bahay, sa trabaho, sa eskwela. So wherever you are, you can start praising God. Alam mo, pag sa bahay, kahit nagluluto, kung ano man ginagawa, naglilinis, I mean,
ako pag naglilinis ng kotse, meron nakabukas yung phone ko, I listen to the word, I play redemptive songs. Kasi hindi lang ako basta nakikinig ng Christian song, redemptive songs, paborito ko yan. Yung mga talks about the blood, the great substitution. Yan. So, I mean, you invite the presence of God. Ano po, hindi lang sa simbahan, mararanasan ko ang presensya ng Diyos. Oo, pero hindi lang sa simbahan. Amen? I mean, pwede sa bahay. Pwede sa workplace. Oo. Yung mga nababible studyhan namin ng mga Jollibee nung araw na nasa main kami. Yung stretch kasi ng Alabang Sapote Road yan. Lahat ng Jollibee dyan, binabible studyhan namin. Pag pumasok ka doon, makarinig ka ng Christian song, nadaanan nila Pastor James to. No? Kasi na-born again na-born again yung branch manager. I mean, at tapos pagka nag-invite kami ng testimony, ang dami nilang testimonies. Amen? Testimonies, minsan dapat madisgrasya na, merong nakatayong aircon, parang natumba. Pero mo, hindi tumama dun sa customer kasi problema nila yon. Mga simpleng ganon, but they would testify of God's goodness because of, the presence of God will protect you. Tama, di ba? His presence will allow you to step into places you have never been before. Sabi mo nga favor. Yeah, the presence of God will bring in favor into your life. Well, today, two things I want to share. Number one, God inhabits the praises of His people. Number two, God is enthroned with our praise. Pastor Grace will share 3 and 4. Now, let's look at point number 1. 8 points yun. Di kami aabot sa 8 points. 4 lang muna tayo. God inhabits the praises of His people. Well, the word inhabits here, it says, according to the dictionary, it means to dwell in, to live in, to settle in, to set up a home in. Yan, yun ang mga meaning niya. To abide in, yun yung meaning ng inhabit. So pag ikaw pala nagpupuri sa Diyos, hindi mo na kailangang pilitin pa ang Diyos na samahan ka. He would set up a home in you. Alam mo yun? Kasi he would feel welcome. He would feel at home. Gusto mo bang at home sa'yo ang Holy Spirit? Amen. So, that verse is found in Psalms 22, verse 3. King James to. But thou art holy, O thou that inhabits the praises. Pag mga thou, mga Old King James yan. Pero minsan masarap basahin sa Old King James kasi original text yan. So God inhabits the praises of His people. Amen. God dwells. He loves to dwell in places where His name is being glorified. Gusto niya yon. Magnified. Itinataas ang pangalan niya. His promises are being spoken. The word that He has sent is being declared. Gusto niya yun. Ikaw nga, kung ikaw teacher ka, matutuwa ka kung yung estudyante mo, maririnig mo sa estudyante mo yung itinuro mo. Tama ba? Kasi sasabihin mo, ay, nakinig tong batang ito. How much more God? Pag dinideclare mo yung mga salita niya, sigurado natutuwa ang Diyos. No po? And you invite Him. It's an invitation for Him to fellowship with you. Because now you have one language. Magkaisa na kayo. Isang lingwahe na. In other words, we can create an ambience
or an atmosphere, ano pa, a vibe. Vibe ba tawag doon? Di ba? That of praise. Alam mo yon? Pwede kang mag-create ng environment around you ng praise. And of course, you can also create an environment or an atmosphere of, complain. Ano ba, kabaliktaran ng praise? Complain, anak mo, Ivan, si praise, di ba? O, pwede, from the same mouth. Nagmumula sa isang bibig yung pagsamba, nagmumula sa isang bibig yung yung pagmumura o yung mga bagay na hindi maganda na sinasabi. But it invites God pag maaayos yung mga sinasabi mo. It draws in the presence of God. It pushes away the presence of God pag yung mga sinasabi natin, iniisip natin, our attitude is not in line with His Word. Hindi mo siya you're shunning the presence of God. Pinalalayo mo ang presensya ng Diyos. Kapag ang lumalabas sa bibig natin ay gossip, lumalabas sa bibig natin is judgment, diba? Lumalabas sa bibig natin ay parang, alam mo yan, yung complaints, walang respeto, yan. No, the Holy Spirit cannot dwell in that place, and hirap siya. It grieves the Holy Spirit. Example, pag ikaw pumunta ka, naimbitahan ka, halimbawa, naimbitahan ka sa isang lugar o bahay. Sa totoo lang, alam mo kung yung bahay na yon welcome ka. Pagpasok mo pa lang dun sa bahay, di ba nasisense mo na kung mabigat? Totoo. Nasisense mo na, masisense mo rin kung magaang. Yung pakiramdam, di ba? Nasisense mo kasi pag mabigat, kasi yung atmosphere Malamang bago ka dumating, nag-away yung pamilya. Dumating ka, biglang, tahimik silang ganyan, walang kaibuan. Kasi dumating ka Pero bago ka dumating, nagsisigawan, naghanuhan. Pagpasok mo, tahimik sila. Siguro sasabi mo, wrong timing po. Uwi na muna ako. Balik na lang po ako sa ibang araw. Tama ba? Yes. Dalawa kasi yung place na pwedeng i-dwell ng Diyos sa atin. Number 1, sa puso natin. Number 2, in your homes, in your family, in your workplace, wherever you are, kung saan ka man. Ano po? Does God feel at home when He is with you in your home, in your house? What are the words you're saying when you're in your house? Nararamdaman niya yon. Alam ng banal na spirito yon. Kung feel at home ba siya. Nung araw po, may mga pelikula. Pelikula ng, ano ba yan, yung nanliligaw, Kuya Rolly. Pero hindi na namin inabot ni Kuya Rolly yan, yung mga harana. Oo, hindi na. Hindi ko na alam. Ayoko magturo. Pero, meron ako natatawa ako sa mga pelikula na, kuwari, manliligaw, di ba? Liligawan yung babae. Tapos, ayaw ng parents. So, nasa sala, yung nanay, kapapasok pa lang nung manliligaw, maglalatag na ng banig. Nakakita kayo mga comment. Mga kabataan, alam niyo pa ba yung banig? Ayan, baka kasi hindi na alam ng mga kabataan yung banig ngayon Maglalatag sa sala yung nanay. No? Sasabihin nung nanliligaw, sige po, gabi na po pala. Agahan ko na lang ho sa susunod. Sabi naman nung nililigawan, kararating mo lang
Di bali na, medyo ginabi ako eh. So, hindi siya feel at home, di ba? Hindi siya welcome. Yun yung nanay, naglalatag ng banig. Pero yung tatay naman, iba, nag-ahasa ng itak. Pasok yung manliligaw. Biglang lalabas yung tatay, dala yung itak, tsaka yung 45. Nakalatag doon sa lamesa niya, nililinis yung baril. O kaya yung hinahasa yung itak. Siguro yung nanliligaw. Meron pala ako pupuntahan. Sabi ng nililigawan, kararating mo lang Hindi ko, sa ibang pagkakataon na. Di ba? You see the same way. Ganon din eh. When we are full of bitterness and complaints, we are full of anger, parang hindi feel at home yung Holy Spirit. Hindi siya makakilos. It's like you're driving Him away. Parang pinalalayas mo siya. That's why it's important for us to stay full of praise. Importante yun. Na we are able to thank the Lord for His goodness. Diba, hindi naman lahat na nangyayari maganda. Pero pasalamatan mo pa rin siya. Alam mo kung bakit? Kasi He can turn your situation around. Amen? Yung hindi maganda, He can turn that into good. What the devil has meant for evil, God can turn it into good. So may reason ka pa rin magpasalamat. Nagkukulang ka ba? Hindi mo naman pinapasalamat sa Diyos yung wala akong pera. Ang pinapasalamat mo, Lord, parating na ang pera. Amen. For God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So, meron kang pinapasalamat sa Diyos. You are thanking God in advance. So, meron tayong pasasalamat sa puso natin. And we don't want to shun away the presence of the Holy Spirit. Well, sa panahon natin ngayon, hindi lang digital, di ba? Social media. Most people, kahit nga Kristiyano para bang they're shouting out sa kanilang mga social media posts, yung kanilang mga hinagpis. Yan. Yung kanilang mga problema. Yung kanilang mga pinagdadaanan. Just trying, hindi ko alam, maybe they're trying to, get the sympathy of others, or, kawawa ka naman. Diba? Ano na ba nangyari sa'yo? Ganyan, diba? Tapos haba ng comment. Kuminsan naman yung mga post, galit. Parang kulang na lang talaga magmura dun sa Diba? Mukhang may galit ka. I mean, God, the Holy Spirit, God cannot rest and live in. His presence, you're shooing away the presence of God. But of course, kahit naman maganda yung mga pinopost mo, minsan meron pa rin hindi natutuwa. Diba? Sinasabihan ko nga namin yung anak namin, si Yayi Ang hilig mag-post niya ng mga pagkain. Pero pag nakita mo nakakagutom naman itong pagkain na pinost nitong anak ko. Sabi ko, anak, baka mamaya merong nagugutom dyan. Baka kalalat ng pinopost mo, kinakain mo. Hindi ko alam, nakukuha lang niya, hindi niya po kinakain lahat yun. Masaya lang siya nag-post, kala mo yun ang pagkain niya ng oras na yun. Alam mo yun, minsan di naman natuto, wala namang masama, nag-post ka ng pagkain, di ba? Pero may na-offend. May na-offend. Sipin mo yung nagbakasyon ka, nag-post ka ngayon ng nasa bakasyon ka. Di ba? Hindi lahat natutuwa.
Kasi nagbakasyon ka eh. Pasensya na, hindi ko rin maintindihan eh. Oh, hindi ko rin maintindihan, tapatan lang. Ba't kaya ganun? Ano? Nag-post ka ng pagkano ba kayo? Wala ba kayong kasiyahan? Diba? But yes. Sa akin naman, sige lang, mag-post ka lang ng ano. Kung masarap pagkain mo, sige, kami ni Pastora Grace, may Facebook kami. But all you can see, ministries and family. Wala kang makikitang hugot doon. And we're not even trying to preach sa Facebook. I mean, sa mga post namin, personal namin na post. Oh, wala yung parang naglagay ako ng mga quotes, ganyan. No, it's just, ministry updates. Yan lang. Tapos family, kumain kami pamilya, nag-birthday si gano'n, nag-anniversary, gano'n lang. Hindi ka nagmamagaling. Tapos some people, they totally cut off yung social media. Wala na silang Facebook, ganyan, di ba? I mean, of course, kanya-kanya namang yan, okay yan, gusto mo yan, wala ka ng social media. Pero, wala ka ng social media, pero yung itsura mo naman. Naka-social media. Brad, sister, ano nangyari sa'yo? Gula-gulanit ang damit. Haggard na haggard. Lahat na lang makakita sa ano nangyari sa'yo. Parang Dehins Goli ka na. Wala nang ligo-ligo. Isipin mo ka, ano ba nangyari sa'yo? Napabayaan mo na sarili mo. Wala ka ng social media. Pero ina-advertise mo naman yung pinagdadaanan mo. Alam mo kasi, iba-ibang rason. I was laid off sa trabaho. Kasi ganito eh. May mga ganyang mga sitwasyon, yung pamilya ko, ganyan. I mean, valid naman yun. Pero, you know what? Wala kang social media, pero yung itsura mo, sa totoo lang, that's not faith. It draws in discouragement. You're inviting in, bad breaks. Kasi kung ano yung mini-meditate mo, kung ano yung attitude mo, kung ano yung ina-action mo, kung ano yung sinasabi mo, yun yung dino-draw in mo. Tingnan mo ako ngayon, walang nang kwenta buhay ko. O kung galit ako sa lahat. Yeah. Have you met a person na galit sa lahat? Galit sa lahat. Galit sa mundo. I mean, if you're always worried and anxious, you invite in fear and doubt. Yeah. And I mean, if you're always angry, you invite violence and isolation. Yung taong galit sa mundo eh, isolated. Hindi tumatanggap ng kahit anong counseling kasi galit eh. Magsama-sama kayo. Hallelujah ka. But again, God is not moved with our emotions. Akala mo ba yung mukhang kawawa ka? Sabi ng Diyos, mukhang kang kawawa, ikaw ay bubuhusan ko ng pagpapala kasi mukha kang kawawa. Hindi. God is only moved by faith. For without faith, we cannot please God. It is impossible for us to please God without faith. Ang nagpapakilos lang sa Diyos ay pananampalataya. Hindi yung need mo. Hindi yung emosyon mo. Magpalakasan ng iyak. Siguro yung pinakamalakas ang iyak, hindi kagad pupunta ang Diyos. So lalakasan nila yung iyak. Hindi. Alam mo ba, pag faith ang sinabi, that only faith can move God, it's His Word. You know the reason why you come to church? For His Word. For you to have faith. Hindi to ritual, hindi to relihiyon. Andito ka para mataniman ka ng salita ng Diyos. Alam mo yun, hindi yung, magsisimba lang. Hindi. Man does not live by bread alone, but by every word of God. Yung bread doon, hindi lang yung bread ng pagkaing natural. Yung bread doon,
It even talks about money. Man does not live by money alone or properties, kung ano man meron ka. But by every word, ang dami yatang mga successful sa buhay na to sa mundo na nagpapakamatay na lang. They don't really have the joy. Totoo. Nakatira pa yan sa Beverly Hills. Kung saan may magagandang lugar. Pero walang kapayapaan. So, God inhabits the praises of His people. It is important for us, to draw in favor. Every morning we say, God, we thank you. Thank you that I'm alive. Amen. Thank you for my wife. Alam niyo ba, pag sa umaga pa lang, Kuya Rolly, Brother Miles, pag katabi ko sa pagsilip kong ganyang love your, paganda ka ng paganda. Amen. Pogi points, Kuya Toto. Paganda. Yeah. Tapos pipray kami. Pipray ko siya. Lord, thank you for the anointing you place. She is a gift from you to me. Amen. Diba? Totoo yun. Ito, sa asawa lang sinasabi, love, pasexy ka ng pasexy. Amen. Ulitin ko, sa asawa lang yun, ha? Hindi pag nakakita ka, sister, sexy. Sampalin mo. Hindi tama yun. Sa asawa lang. Pero I would say that to her. May mga bagay na, you just, Ivan. Taas ang kamay si Ivan. Alam mo si Ivan, na-bless ba kayo sa worship? Amen. Of course, sila Katz and the team. Si Ivan, sa totoo lang, may pinagdadaanan yan. Hindi ko kayo didetalye sa inyo. May pinagdadaanan sila pamilya. But you know what? He chooses to praise God. Palakpakan natin sa Panginoon. Hindi lang to attend the church, but to serve. And most people, pag may problema na, bitaw na kay Lord. Bitaw na. How can you invite the presence of God? It's by praising Him with your attitude and everything that you have. Tama si Pastora. Sige, lipat na ako sa point number 2. Tama siya kasi sabi niya, 8 points yung ating Oo. Baka sa'yo lang tumagal ka ng Ayan, number 2 na. God is enthroned when we praise. Amen. The same verse but different translation. Psalms 22 verse 3, New King James. But you are wholly enthroned in the praises of Israel. Sabi mo nga enthroned. Alam mo, ang Diyos, pag ikaw daw ay you declare of His goodness, His promises, His faithfulness in your life, pinauupo mo raw siya sa trono ng puso mo. Amen. Ganun yun. Nagiging bida siya sa buhay mo. You enthrone Him into your life. But if you focus on the things that you don't have, ito kasi it's easy to be tempted to focus on the things that are not there. 'Di ba? Yung temptation na you focus on the challenges, you focus on the things that you don't have. Kaya madalas hindi na-enthrone ang Diyos sa puso ng tao. Kasi ang nakikita niya, Lord, wala akong ganito Lord, wala akong ganito Tapos makikita niya sa Facebook, yung mga kasabayan ko, kabatch ko sa eskwela, may ganito na O kita mo sila, promoted na Lord, wala akong ganito Ay, ang ganda na ng kotse na, ang ganda na ng bahay na, Lord, wala akong ganito And so that actually hinders God being enthroned in one's heart. Pasin mo yun? Kasi all we are focused in, that's the strategy of the enemy. Ang gusto ng enemy, we focus on the things that we don't have. Yun yung gusto ng kaaway. Gusto ng kaaway, you focus on the things that you don't have. Pag di pa ba naman, pagpunta ko doon, tissue na naman. Hallelujah ka. Baka akala nila, nababanyo ko, ha?
Bakit puro tissue abot nyo sa akin? Hallelujah. Tiro mo, pinalakpakan ako doon. Sa ganong, saan na nga ba ako? You don't focus on the things that you don't have. That's a strategy of the enemy. Kasi you cannot be grateful. Pag palagi na lang ang tinitignan mo yung wala ka. Why don't you look at the things na meron ka? Ako, meron akong magandang asawa. Hallelujah ka. Diba? Ipasalamat mo. Hindi yung, ay nako, simula nang kami nagsama na, ay nako, yung mga anak ko, ipasalamat mo mga anak mo. Hindi habang buhay bata yan. Stages. Susunod, ikaw na ngayon yung nasan ka na anak. Hanap-hanapin mo na kasi iiwan ka rin. Hallelujah ka. Kaya babalik ka uli sa asawa. Yan. Kasi iniiwan ka na ng anak. But my point is, be thankful with what you have. Whether it's work, ay, ano ba naman trabaho to? Palagi na lang ako natatraffic pagpunta trabaho. Maputi nga natatraffic ka eh. Kasi may trabaho. Diba? I mean, ay, nako, saka na lang ako magpapasalamat pag nabili ko na yung dream house ko. Ha? Magpasalamat ka ngayon kasi may bahay ka naman eh. Amen? I mean, God can use what you have for you to have victory in life. So, yun. Konti na lang, love. 2 minutes. 2 minutes. God wants us to focus on the things that we have. In Judges chapter 15, verse 16, there it talks about Samson who killed 1,000 Philistines, armies. Alam mo kung paano niya pinatay yung 1,000 na Philistines, soldiers? With the jawbone of a donkey. Yeah. Yung panga ng donkey. I mean, I believe he was looking for something like a weapon, a sword. Siguro naghahanap siya ng espada. Ba, 1,000 kalaban ko? Most of us is just like Samson. Lord, nasan ba yung tamang weapon? Ba't wala pa? Paano yung problema ko? Paano ko ito masusolusyonan? You know what? The answer is so near. Most of the time, we're so familiar with what we have right now. And we tend to neglect it. We tend to not appreciate what we have, even people. Minsan, sa isang okasyon, sa isang pamilya, hinahanap palagi yung wala. Siyempre nga naman, wala. Kaya hinahanap. Pero, kaya tuloy napapagbintangan, paborito talaga ni Lola yung si kasi na lang siya palaging hinahanap. Pero alam mo, kung sino yung nandyan, arugain mo kasi siya yung nandyan eh. The Lord is my shepherd, and I shall not lack. Even David himself declared, I choose to be shepherded by you. As pastors, we can only be effective as shepherds doon sa taong nagpapa-shepherd. Yung hindi nagpapa-shepherd, hindi kami effective doon. Sabi ni David, the Lord is submitted siya sa pastor niya. Ang hahanapin ko ba yung hindi nagpapa-shepherd? Ay, saan na ba siya? Yung nagpapa-shepherd. Sa family ka nun. Kung minsan dahil palagi mong kasama, siguro nagsawa ka na. Sabi mong kasama, sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, sige, harap ka sa katabi, I appreciate you. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Kuya Mart, yung electric. So, okay pa kayo? Ayan. Number 3. Kaya nga importante, stay full of of praise, di ba? Yung kahit may pinagdadaanan ka, magpasalamat ka pa rin. Hindi ka napapasalamat sa problema mo. Napapasalamat ka sa kasagutan ng problema mo. Lahat naman tayo may problema eh. Sino yung walang problema rito? Lahat.
Walang exempted sa problema. Minsan nga, pag nabibless ka, mas lalong may problemang dumarating sa'yo. Pero, ang maganda doon, alam mo, naka-stand ka sa answer word ni Lord. So, number 3, don't magnify your problem. Magnify your God. Minsan tayo, minamagnify natin yung problema natin. Masyado tayong nakapokus sa mga problema natin. Pero alam mo, ang sabi sa Psalms 34 verse 3, "Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together." Ibig sabihin, labi niya ganon, huwag mong problemahin, huwag kang mag-magnify sa problema mo. Kasi sabi niya, let exalt His name together. I-magnify mo yung Diyos. Hindi mo i-magnify yung problema mo. Sometimes people, even Christian, nakapokus na lang sila dun sa problema nila. Pero alam mo, kanino ka dapat mag-focus? Sa Panginoon natin. Kasi yung Panginoon natin, yun na Jesus, siya yung nagbibigay ng kasagutan. Di ba? Siya yung nagbibigay ng sagot. Siya rin yung nagbibigay ng hope. Siya rin nagbibigay ng courage. Siya rin nagbibigay sa atin ng wisdom. Diba? So, magnify the Lord with me. So, together, i-magnify mo. Masyado ka kasing minsan, i-magnify mo yung problema. So, thank Him for who He is. It's not just what He can do. Madalas, we praise God for the provision. We praise Him because He is our provider. Don't focus on the resources. Focus on the source. Sino ba yung source mo? Di ba si God? Minsan nakapokus ka lang sa trabaho mo. Minsan nakapokus ka lang sa sweldo mo. Pero focus ka kung sino yung nagbigay sa'yo. He is your provider. Alam mo ang Panginoon, ipoprovide niya kung anong pangangailangan mo. Because He is, alam mo ang Diyos natin malaki. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. So, minsan tayo gusto natin palaging sa gadgets na lang. Gusto mo palaging updated. Eh ngayon, lalo na may iPhone 16. Gusto mo, ganon. May iPhone 16, gagamitin ko credit card ko. Pwede ako mag-iPhone 16. Di ba? Minsan nagiging focus ka doon. Magnify mo na yon yung iPhone 16. Alam mo ako, si Pastor James, hindi ako yung, kailangan bago. Pastor James, bili mo ako ng cellphone, kailangan iPhone 16. Si Pastor James, yung pinaglumaan niya, yun yung binibigay niya sa akin. Pero hindi ako nagreklamo. Pwede ko naman sabi, kawawa naman ako. Bakit ganito na lang? Bakit ito na lang, kawawa naman ako? Bakit ito lang yung iPhone pinaglumaan niya? Hindi. Hindi ko tinitignan yung problema na yun. Hindi ko minamagnify kahit second hand siya. Diba? Minsan tayo minamagnify natin yung problema. So sabi ko, sige, okay lang yan. Kahit sa iPad ganun din siya. May magbibigay sa kanya, may magbibless sa kanya. Sa akin yung second hand. Pero okay lang yun. Hindi ako naiinggit, hindi ako nag-ano. So sabi ko, sige, okay lang yan. So yung kapatid ko, nagbakasyon. Sabi niya sa akin, ate, hindi siya bago. Galing Amerika, sabi niya, ate, palit tayo ng cellphone. Yung sa kanya, iPhone 14. Di ba? Na iPhone. iPhone 12 ako. So sabi niya, ate, palit tayo ng cellphone. Sige, pinalitan niya. Sabi ko, sige, akin na. Alam mo, high-tech na ako kay Pastor James. Seamless ang ko ngayon, cellphone ko. Wala nang SIM card. Di ba? Kung nag-magnify ako doon sa problema, pwedeng kawawa ako. Pero hindi. Yung favor ni Lord. Huwag kang mag-magnify sa problema mo. So, praise God kasi upgraded na ako. Dati akong iPhone 12, ngayon iPhone 14. Si Pastor James, mas ako sa kanya. iPhone 12 pa rin naman siya. iPhone 12 pa rin pa siya. Pero may SIM card. Sabi ko, high-tech ako ngayon, Pastor James, kasi wala na akong SIM card. Diba? So, wag kang mag-magnify sa problema. Psalm 69 verse 30, I will praise the name of God with a song. I will magnify with thanksgiving. So, mag-magnify ka sa Panginoon na nagte-thanksgiving ka doon sa problema mo. Nag-rejoice ka na sa kasagutan mo.
Oftentimes, kapag meron tayong pinagdadaanan, nakapokus tayo so much sa problema natin, nako-consume ng maraming oras sa kakaisip, kaya nagiging malaki siya. Di ba? Kakaisip, ito, ganito, ganito yung problema ko. Nakakaisip mo, lumalaki siya, nako-consume. Yung gusto pa naman ng kaaway yun. Na kino-consume mo, na ma-magnify mo yung problema mo. Just like magnifying glass. Kaya ako merong magnifying glass. Katulad ng magnifying glass na to, kapag nag-focus ka sa problema mo, lumalaki. Di ba? Example, halimbawa, health. Anong ginagawa mo? Lumalaki ka, isip mo. Nagmamagnifying glass ka doon. Yung kasakit mo na yun, nire-research mo. Example, sabi ng doktor sa'yo, may cancer ka. Ginugoogle mo. So ngayon, minamagnify, minemeditate mo. Ito na pala ang sinasabi ng sakit na to. Cancer pala to. Ganito pala yun. So lumalaki. Namamagnify. Yung problema mo. O kaya yung taong kinaiinisan mo, hindi ka Kuya Rolly, babae na lang. Ito si Duen. Kanwari lang, example lang. So, galit ka doon sa tao na yon, nakakaisip mo sa ginawa niya sa'yo, minamagnify mo, lalong lumalaki yung sama ng loob mo sa kanya. Magnify ka ng magnify. Ito yung ginawa ng tao na yun sa akin eh. Yan ang mga ginawa, mga sinabi niya sa akin. So, ngayon, dun ka na lang. Nakapokus, pag nakikita mo yung tao na yon, nakikita mo pa lang siya. Example, nandito siya sa church na to. So ngayon, nandito siya sa 10:30, hindi ka a-attend ng 10:30. A-attend na lang ako ng 5:30 para hindi ko makita yon. Minamagnify mo eh. Sabi, don't magnify the problem. Magnify God. Sometimes, offense. Namamagnify mo yon. Lumalaki. Hanggang ikaw mismo ay may bitterness na, may anger na, may hatred na. Kasi nga, minamagnify mo eh. So, hindi ka, dun ka, nananatili. Everything else becomes smaller when magnifying zoom in one particular area. Tayo ang nagiging stressed at full of worry. Apektado lahat. Health, relationship mo, at work. Di ba pag pinamagnify mo yung problema, ano nagiging apektado sa'yo? Lahat. Health, relationship, work mo. Even ikaw. Kasi nandun ka na sa minamagnify mo yung problema po. Pero alam mo, wag mo i-magnify yun. Si Lord ag-magnify mo, i-release mo, i-let go mo, ikaw mismo ang magbebenepisyo. Yung anger, bitterness, o anumang may pinagdadaan mong problema. Finances man yan, health man yan, o ano man yan, pag nirelease mo siya, minamagnify mo ang Panginoon. Nagpipraise ka, nagpapasalamat ka sa Kanya. Kahit anong problemang dumaan sa'yo, pag nag-rejoice ka, at sasabihin mo, Lord, thank you, na itong pinagdadaanan ko is temporary. Di ba? He is in control. You are working behind the scene. Kumikilos na siya. Kaysa naman, mag-consume ka ng time mo dun. Kakakonsume mo ng time mo, walang nangyayari sa'yo. Naapektuhan ka. Kaya nga sabi dito, kaya sinabi ni David, kahit anong pinagdadaanan mo, you must praise Him and focus on Him. Ano mo, saan ka magpupo? Sa word ni Lord. Focus on Him, praise Him. Just like sa nasabi ni David. Nagpo-worship siguro siya, nagpapasalamat, thank you Lord, na alam ko na ikaw magpo-provide. God was able to do exceedingly abundantly. Thank you Lord for my healing. Thank you Lord that I'm well, I'm strong, I'm healthy. God, you are my source. Thank you Lord for my peace. Thank you for my great, Lord, sa great plans mo. Thank you na may purpose pa ako. Yes, may sakit ka nararamdaman, pero saan ka? Huwag mong i-magnify yung sakit mo na yon. Continue to declare the word of God. Thank you, Lord, that by your stripe of Jesus, I am healed. Thank you, Lord, for satisfying me with long life.
Kaysa mag-focus ka dun sa problema mo, magnify God. Magnify God. Alam mo, pag minamagnify mo yung problema mo, andun pa rin yung problema mo eh. Pero pag si Lord ang minagnify mo, makikita mo yung changes. Di ba? Nakikita mo, uy, grabe si Lord. Kung nangihina ka, bibigyan ka ng strength ng Panginoon. Kaya sabi niya, kaya nga, choose to stay focused on God and magnify Him instead of watching to solve your problem. Panoorin mo yung solusyon na gagawin ng Panginoon sa problema mo. Hindi mo pinapanood yung problema mo. Ikaw ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon na Panginoon, maraming salamat sa solusyon na ibibigay mo sa problema ko. Si God yung kapartner mo. Sino gusto mong si God ang kapartner mo pag may problema ka? Ay, hindi lahat. O, sige. Sino gusto dito yung kapartner mo ay si Lord sa problema mo? Wow! So make the choice. Don't magnify your problem. Alam mo, choice mo. So don't magnify your problem. Magnify God and praise Him. Then watch out your victory. Watch out your victory. Magnify the Lord. Praise Him and watch out your victory. Sino excited dito sa victory mo? Hindi mo wina-watch yung problema mo. Wina-watch mo yung victory. Yung magnify yung victory mo sa problema mo. Finances man yan, relationship man, work mo man yan, o business mo. Watch your victory. Magnify. Your God is bigger. Amen. Number 4. God can smell praise. Psalms 141 verse 2, sabing ganon. A praise goes up a sweet-smelling aroma before God. Show yung, po natin, photo. Ayan, pakita natin. Wala. Sorry, nakatingin ako doon. Makikita natin sa photo na ito na naka-attract ng flowers yung mga bees. Di ba? Hindi lahat ng flower ay nakaka-attract ang bees. Yung ibang mga flowers nilalagpasan lang ng bees, ano ang pagkakaiba? Yung bulaklak na pinupuntahan ng bees ay may mabangong amoy or aroma. Yun yung hinahanap ng bees. God can smell praise. Alam mo ang Diyos, na-smell niya yung praise. Kung marunong ka magpasalamat sa Kanya. Bakit yung iba pa nagpapadedicate, di ba? Ng bahay, ng kotse o business. Kasi gusto ng Panginoon yun. Na-smell niya. O sige anak, bigay mo pa yung mga kailangan nila. I-prosper mo pa sila. Ganon yung ating Panginoon. Kagaya ng flower na dadaanan lang ng Diyos, ang iba'y pupuntahan niya ng taong marunong magpasalamat po rin siya. Ano yun? Dideclare mo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Nai-smell ng Panginoon yan. Thank you for favor. Thank you for promotion. Ginasabi ng Panginoon. So ngayon yung Diyos, sasabihin niya, huy, marunong magpasalamat yung anak ko. O sige, ibigay mo pa yung mga angels. I-deliver mo mga yung goods without delay. Angels, deliver mo yung mga dapat kailangan ng mga anak ko. Angels, i-promote mo siya. Angels, favor. Kasi na-smell niya yung praise mo. Di ba kung parang di ba parang pagdaga, may namatay na daga. Di ba mabaho? Na umaalisaw-saw. Di ba? Ano ba? Sige, yun na yun. Mali ang Tagalog ko. Di ba parang nangangamoy, hindi magandang amoy. Yun na lang. Hindi magandang amoy. Di ba parang hindi mo gusto? Paano ikaw mismo nababahuan? Naiinis ka? Di ba? Ano ba yan? Ang baho-baho? Ba't ganyan? Lumalayo ka. Ayaw lumapit. Kasi mabaho. Kung ikaw ay marites, ganon din. Ayaw kang lapitan ng mga tao
Kasi mamarites lang ako niyan, ayaw ko yan. Minsan ang kaaway ganoon. Yung kaaway, minsan pag naamoy ka, galit yan. Kailangan lalo kong galitin. Ganon yung kaaway. So lalo kang ang gagalitin. Pero ang Diyos, hindi ganon. Ang Diyos, kapag ikaw ay meron kang simpleng pasasalamat sa Kanya, sasabihin ng Panginoon, sasabihin mo, di ba, na-attract ang Diyos kapag ikaw ay mismong nakikitang nagpapasalamat. Na-attract siya. Ay, gusto ko dun, na-attract ako. Kasi yun, laging may prayer. Ay, gusto ko dun kasi nandun siya palagi, parang mas maganda siyang lapitan. Kahit naman sa opisina, ganun, di ba? Ay, ayoko dyan kasi kung ano-ano sinasabing hindi maganda. So, hindi siya na-a-attack, nilalayuan ka. Pero, kapag ikaw ay mabango, di ba? At nagpapasalamat ka sa mga faithfulness ng mga Panginoon na ginawa niya sa'yo, alam mo, ikaw mismo ay pupunta lagi sa'yo. Di ba, na-attract sila sa'yo. Ay, gusto ko dun. Kasi palagi ako, may sabihan man akong problema sa kanya, hindi agad negative ang sinasabi niya, pinagpe-pray niya ako. Amen? So, ganun yung God's will. Parang kami nung bumiyahe kami papuntang Australia, 2008, may mga nakasabay kami sa airport, nagdala ng mga daing, tuyo, bagoong, and they were stopped. Kapag naamoy ng ibang bad smell mo, worrying, complaining, gossip, ang mga tao ni magsasabi sa ayaw naming amoy na yan, lalayuan ka. Di ba? Gusto mo lalayuan ka? Kunwari si Nicole, may sinasabi sa akin, lalayuan ko siya. Ay, ayoko yung smell na yan. Example lang yun, ha? Baka layuan nyo nga si Nicole. Yun yung natin. Pero kapag ikaw ay may full of praise sa Panginoon, mabango palagi ang sinasabi mo, lalapitan ka ng mga tao at magpapaparay sa'yo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo. Sabi mo, stay full of praise. Amen. Amen. Ayan. Ayan po. Sige po. Kasi